Alright guys, nandito po tayo malapit sa Manila City Hall. Of course, malapit sa Kartilya ng Katipunan. At saka Kartilya ng Katipunan. And of course, dito also Martial Law Memorial. So, we covered all the bases. And of course, magpasalamat tayo dito sa Kapitolyo. Pero binayad namin to, so hindi sila sponsor. Sorry talaga. Pag-usapan muna natin yung US election sa konti pang painit kasi mas exciting yung Philippines eh. So, start muna tayo sa mga maliliit na bansa. Medyo mild. Ikaw, Mark, di ba akala mo panalong-panalo si Kamala? I mean, for me to panalong-panalo sa debate, what was your take dun sa debate? Hindi, kasi we knew kung anong klaseng debater si Trump. So, we expected na talagang si Trump minsan nalalamon, tapos minsan personal na attack. We still remember yung kay Hillary na mga debate nila na parang he was walking around Hillary and gano'n. Yung binubuli niya. Binubuli niya. So, we knew kung ano yung si Trump eh. Pero dito kay Kamala, so going into the debate, medyo kinakabahan tayo how she would handle going one-on-one with Trump. Tapos you would hear reports before the debate na she was parang 1 week preparing, memorizing lines and all that. So how would she come off kapag kaharap na niya mismo si Trump? And kumbaga I was pleasantly surprised. She was able to hold her own against Trump. Yung hindi siya yung na-troll niya si Trump, di ba? Yung crowds mo, nabobore ang tao, iniiwan ka kagad, yung guts ng pikon si Trump. So ganun naman pag debate, when you're debating against someone like Trump, it's not so much, hindi lang tungkol sa mga issues, pero it's about sound bites, it's about trolling si Trump, it's about pikonin yung si Trump. That's how you win a debate against Trump. So sa akin lang, yung the mere fact na she was able to hold her own, wala siyang masyadong parang mga tawag mga sablay, mga sobrang sablay na moments. In fairness, 'di ba? So yun lang, that in itself is a victory. And she was able to yung kanyang message about sa abortion, yung kanyang message panalo siya doon. So dun sa audience that she was trying to reach, na it shows that she was able to hold her own. And kumbaga kung magkakaroon ng second debate, mas confident on her side moving forward. Kasi hindi na daw, last night nag-message si Trump na wala na. Panalo daw siya ng 109-8. Sabi niya doon sa kung UFC daw 'yon. Sobrang daw yun. So that means I think he didn't feel good about that debate. Kaya ayun na mag-rematch. Sir Ronald, you and I weirdly had almost the same take. I mean, tama si Mark for the middle 40 minutes, complete domination by Kamala. Nagkalat si Trump. But I think he's opening on the economy. Hindi ako convinced masyado kay Kamala. On inflation, employment. At saka yung sa closing, nung binalikan ka, medyo Trump was able to regain it. So I think the middle was really Kamala. It's not even close. Pero in the opening and closing, I don't think Trump was knocked out really, was he? No-brainer naman eh. Clearly naman panalo si Kamala. Lalo na, ang invoke niya ay values, principles, unity, future, no? Kaya he said the right words. Si Trump is more predictable. Alam mo, yung kanyang populist playbook, yun ang magka-come into play. Pero I wouldn't underestimate that populist playbook, catering to hate, catering to fears, no? Dahil ang labanan dito is not the general population of the US. Ang labanan dito ay yung less than 3% dun sa 5 swing states na kalahati ay nandun sa border. Kaya hindi ko sigurado kung clear yung pagkatalo ni Trump dun sa 3% ng 5 swing states. Walang knockout. Dahil immigration ang issue ron eh. Inflation ang issue ron. At natatawa nga ako eh. Talagang katawa-tawa yung mga sinasabi ni Trump. Invaded by illegal migrants, criminals, terrorists, the dogs. 25 million. Nakakainin yung ating pets. No? Ganun. Pero, medyo nagkalat siya doon. Doon sa mga undecided na not too intelligent voters, may traction. I think, Ronald, the term there is low information voters. Diba? So, hindi panalo si Kamala. Pero huwag niyo kalimutan, panalo si Hillary sa popular vote, panalo si Hillary sa debate, pero talo siya sa Electoral College. Panalo si Hillary sa surveys. Almost all surveys panalo siya, pero talo siya pagdating ng election. But si Grace po din, nanalo ng 20. Pag debate lang, titingnan mo, Grace po, pero digong yung audience impact, di ba? Yes, parang si Gore.
Definitely, clearly panalo si Gore laban kay Bush sa debate. Panalo siya sa popular vote. Pero talo siya dun sa electoral college. Ano, iba yung sistema nila eh. So, kailangan dun puntiryahin eh. Targeted yung tira mo kay Bush. Kay Trump. Surgical attack dapat. Dapat na profiling mo yung 3% na yan. Ano bang issue sa kanila? Paano yung initial poll na nakita ko? Ang issue sa kanila is immigration and inflation by 75%. Yeah. Yung political extremism, very small. Yung healthcare, not too big. Yeah. It's about inflation and immigration. At yun yung pinupuruhan ng populist ethos, authoritarian ethos ni Trump. No? Yeah. So yun yung labanan. Kaya hindi tayo pro-Trump. Tingin ko si Trump will be bad for the US, will be bad for the world, will be bad for our region dito sa Asia. Kaya dapat nilang puntiryahin yung targeted na 3% na yan. I think, which Ronald, would even be just a few hundred votes. Kasi Ronald, I think ang misunderstanding, I want to get Mark's point of view is that dapat ang audience hindi tayo. Siyempre for us, panalo si Kamala, hindi. Ang target yung sliver of the swing vote. Hindi lang swing vote, yung sliver ng swing vote na hindi pa masyadong convinced kay Kamala sa economy and immigration. And on those 2 points, feeling ko, she didn't throw Biden under the bus enough. Kasi sa inflation, wala siyang sinasabi na I'll just help opportunity economy, small business, middle class. Kasi sinabi siya ng konti na kung si Trump ang mananalo, tataasan niya yung taxes sa mga imported goods at dahil diyan tataas ang inflation. No? Pero yung offense yun eh. I think sa defense, she should have also explained na yung inflationary spike, di kasalanan ni Biden, ganyan, and things are going down, mga ganun. At saka yung sa immigration also. Opportunity. Sa immigration naman, feeling ko dapat mas sinabi niya na talagang Ojon saboteur si Trump. Tapos na yung bipartisan bill eh. Okay na sana eh. Yun lang hindi na mention. And then medyo sumablay ako nung sinabi niya Dick Cheney endorser. Like, that's not supposed to be a point of pride na neo-concert. Si Trump tuloy mukhang pacifist. Di ba parang... Hindi, pero yung bahagi nun, positive eh. Yung sinabi niya na mga staff ni Trump mismo. Yung four-star general. Yun malalaki ng impact. Pero wag si Dick Cheney. Wag lang si Dick Cheney. Pwede yung anak ni Dick Cheney. Si Liz. Yeah, Liz. Okay lang. Pero yun, ang maganda doon, yung mga staff ni Trump, mga officers ni Trump, ang tingin, makakasama siya sa Amerika, makakasama siya sa mundo. Yun yung, that was good. Kaya nga tama si Mark. Yung sa akin naman, ang punto ko naman, yung swing states na kailangan niyang panalunin, for me, parang she didn't need to hammer it down dun sa debate. Para sa akin kasi yung debate, basta wag lang siyang wag lang siyang sumablay eh. Yeah. Kasi just to keep her momentum going, kasi medyo nag-slow down yung momentum niya eh. Right. Doon sa debate, kung na-energize ulit yung crowd niya, dadami ulit yung support, dadami yung pondo, yun yung gagamitin nila to surgically strike yung swing states na pinaglalabanan nila ni Trump. Pero sa akin, exciting, yung ano lang na hindi siya napahiya, hindi siya sumablay doon sa debate, that's enough to keep her momentum going, to hopefully, tsaka niya... Kamala did great. Ang point ko lang is, Biden didn't do bad enough for it to be knocked out, right? So parang, he won by not losing. Parang ganun nangyari. Kasi ang baba ng expectation natin kay Trump, ang kakalat. Saka yung nabanggit ko kahapon. Yeah. No, the race talaga ni Trump, yung incumbency issue. Yes, anti-incumbent. She is Biden. Yes. She is Biden. Yun tatatak yan eh. Tatlong beses na inulit. She is Biden. That's a very good point. Kasi, Ronald, there was I don't know if you saw it, there was a New York Times Siena survey just before the debate that showed more than 60% want change. Yeah. So Trump looked like the candidate of change. Sabog, pero candidate of change. Yeah. So her strategy was first to say she'll be different from Biden, and second to say Trump is not changed. It's back to even a worse past. Yes. And dun ko ni-raise, sabi ko, it's the Mar-Rojas dilemma. Diba? In-endorse ka ni Pinoy, pero ayaw na tapos na gusto ng tao, iba na. Pero hindi matapon ni Mar-Rojas si diba? Ikaw, Mark, Ronald, ano masabi mo sa Mar-Rojas dilemma? Hindi, tama yun. Dahil ang sariwa sa memory ng mga tao ay yung nakaraang 3.5 years. Yun ang sariwa sa kanila. At of course, dahil incumbent ka, masasabi sa'yo na mali. No, yung kay Trump, maraming mali, pero mas malayo. Mas malayo yung sa kanya. Kaya less yung memory dun sa mga pagkakamali niya. Kaya yung traditional na pagsisinungaling niya, no, ay nagpatuloy. Puro kasinungaling ang sinasabi niya.
Biro mo yung mood. Nag-fact check naman siya on certain occasions. Kaya nga in fairness. lumalabas na parang kakampi niya yung ABC. Yung ABC. Pero ang ginagawa lang ng ABC, yung hindi ginawa ng CNN before. Yeah, no. Na dapat On yung host pina-fact check yung On the spot, halimbawa, search yung Roe versus Wade. Yeah. Sabi, daw 9 months na mga baby ay pwedeng i-abort. Yeah. Paglabas daw ng baby, pwedeng patayin, no? Mali yun. No? Tsaka yung Springfield, yung kinakain yung pusa daw at aso. Oo. Sir, we've been there. There's no such thing. Pero, They say, I pero- saw on TV. pero it doesn't matter eh. It They doesn't say, matter. Ang maalala ng tao, I've Yung watched. mga wild Gago na talaga. ano na ganun, no? ang maalala ng tao, yung kasinungalingan niya. Yun Yeah. ang lalabas sa news cycle, yun yung lalabas sa mga It's the memes. populist playbook. Create a huge problem, no? Immigration, no? Crime, inflation, and propose yourself as the big solution. Yun yung klaro. At ang problema ko, pasensya na lang, medyo skeptical ako sa American voters if they're intelligent enough to notice that. Sana ngayon, Just to be clear, hindi po ito reflective ng views natin. sana mas intelligent sila at this. We're talking about the sliver talaga ng Yes. voters na unfortunately I think it's not a question of intelligence, more a question talaga siguro. Kasi kung driven ka by hate, nabubulagan ka dun sa yung kalidad ng candidate. Oh, I hate their comrade Kamala, That is why it is communist, a question radical leftist, yung mga ganyan. That is why it's a question of intelligence. Yeah. Well, I would say Nabubudol. political leaning. Nabubudol Ayan. no? Oh, speaking of Pero budol, yung kanyang tira kay Kamala na Yeah. Comrade Kamala. 3 beses niya binanggit yun eh. Comrade Kamala. Natamaan ka, no? Marxist Kamala, no? Marxist ang father. Nag-resonate ba Ha? yung ganun? O parang Sa Walang kanila. traction na yun. Walang traction, na no? yun. sa kanila lang yun. Ginawa yun oh. kay Obama. No? Socialist, communist. Muslim Brotherhood, Oh. Hussein, Barack Hussein. Ginawa Obama. yun dati. Hindi naman Hindi umubra. Now, speaking of budol, Yeah. so I just wanted to say that kasi I'm just saying na saan kaming galing ni Ronald. Obviously, panalo si Kamala. No question about it. Tama si Mark. Domination, especially yung middle 40 minutes. But ang point ko kasi, ang target naman hindi tayo. Ang target naman hindi yung average reasonable person. Ang target yung sliver na very skeptical on economy and immigration. I just felt Kamala was not enough candidate of change with more than 60% in the CNN New York Times poll saying before the debate that they want a candidate of change. So, yun lang sa akin. And more than 30% said, parang di pa nila kilala si Kamala. Masyado siyang everything and nothing, di ba? So, medyo hilaw ng konti. At Yeah. isang problema na inamin naman ni Gabriel, yung young Democrat kahapon, Right. no? Inamin naman niya is bringing out the votes. Halimbawa, Right. Filipino-Americans, marami hindi pumoboto. Correct. No? So, yung mga Asians, yung mga Hispanics, yung mga Blacks, tamad. dapat sigurado sanang panalo ang mga katulad ni Kamala. Pero usually, ay hindi sila They don't show lumalabas. up. Kaya yun yung unang major battle. No? Yun nga, tama good si Sir Richard nga, si Sir Ronald nga, Tanda ako. aside from yung mga undecided na pinag-uusapan natin na kailangan maswing mo to your camp, yung mga nasa kampo mo na, they need to be energized enough to show up on election day. I think yun ang mas nag-ano ni Kamala instead of just focusing doon sa mga undecided. Alam mo, 3 times binanggit ni Kamala, I was small, middle class kid. No? Totoo naman. Ilang beses na inulit Yeah, ko. totoo Ibig yan. sabihin, Yung target target na yung niya. middle class, pero sa kanya na yun. Yeah. Ang target mo ay yung mga old white Americans na malungkot Sa Rust Belts, buhay nila, kasi walang trabaho. at yung mga high school graduates Oo, na wala pang insecure, trabaho. na insecure. Good point. Yun yeah. yung Sliver. Yun yung base ng Tea Party. Oh. Yun yung base ng mga lunatics supporting Trump. No? Yeah. Itong mga lonely, Disaffected. middle-aged, Yeah. White Americans, Yeah. no? Na Disaffected. hinawalayan ng mga asawa. Yeah. Sir Ronald, wag muna tayo pumunta sa ganyan na Marites. Pero speaking of Marites, marami naman nagalit sa akin kahapon at saka isang araw kasi may pinost ako na TikTok version at saka post, nag-viral yan. Sabi ko, hindi totoo na Marcos betrayed Duterte. Ayon lang niya maging tuta ng mga Duterte. Tapos sabi ko, ito yung patama. Bakit naman yung OG ay magbaho sa newbie? Dami nagalit sa akin. Dami parat nagagalit sa'yo, no? Dami nagagalit. Pero interestingly, from 2 camps again, yung mga never Marcos galit na galit sa akin, parang ginaglamorize ko sila. Parang sabi, do you even know what OG means? Like, saan kayo galing? OG is not a positive thing actually. It's original gangster, di ba? Like, wala silang humor. Well, I mean, I know the street language, but
Obviously, hindi naman ako gangster. At saka, sabi ko naman, di ba, Budol Wars to. Kaya, anong take mo dyan sa ano na yan? Do you think na na-out-budol si... Okay, sige, mabait ka pala, Mark. Do you think Marcos outsmarted the Dutertes or Dutertes fatally underestimated si Marcos? Ako yung watching it unfold this whole year. Parang Trump rin pala, no? Watching it unfold. Crowd size. Disastrous. BBM, yung patience ni BBM kay Sara, up to the very end, nandun eh. Hindi niya tinatanggal sa depth. He was trying to, di ba kung if tumigil lang kayo, if you stop with the destabilization, if you stop with the attacks ng SMNI, if you stop calling Martin Tambaluslos, baka it could have been hindi ganito kalala eh. So up to the very end, di ba si Sara nandyan sa DepEd hanggang nitong just a few months ago. So I think he tried na pagbigyan itong mga Duterte as much as possible ng leeway. Kaso talagang matigas talaga yung ulo, talagang gagawa. So everyone has a breaking point. So we are where we are now. Pero tingin ko rin kasi, Mark, from the very start, wala silang plano na tuparin yung alleged commitment kay Sara na siya yung successor. Yun yung isang fundamental. If you are already in power, ba't mo ibibigay sa iba? Kung gusto mo yung anak mo ay magkaroon ng political future, bakit ibibigay mo sa iba na pwedeng hindi na gawin yun? So tingin ko at a certain point, it dawned on them na wag nila may ipasa. Continuity na ito. Lalo na napaka-unpredictable ng mga Duterte. Napaka-unpredictable ng mga kalyado mo. Lalo na nag-shift ka ng foreign policy. No? So, it's also a mixture ng mga personal decisions na for continuity at also policy decisions. Na humiwalay ka na doon sa Tokhang eh. Humiwalay ka na doon sa EJK. Humiwalay ka na doon sa foreign policy na pro-China. So, eventually, something has to give. At ang nangyari lang it gave earlier. Nawasak yung unity earlier. So tama si Mark na part of that was unforced error. Diba? Talagang, okay, papunta na tayo sa exciting part, pero binilisan nyo kasi, diba? Parang masyado ninyo na-preempt, masyado excited, advance mag-isip. But Sir Ronald, I want to go back to this because I think people misunderstand na parang na sobrang natutuwa tayo sa pagbaksak ng Duterte. We're turning a blind eye to the Marcos side. One thing I'm hearing, and both of you... Ako natutuwa. Well, natutuwa tayo, pero hindi tayo natutuwa sa pwede maiwan. Because just to be clear, ito I don't know what you guys think about this, pero what some people are telling me is that once nawasak tong mga Dutertes na to, which is not totally impossible, although you never underestimate Dutertes, pipilitin na talaga nila... Bahagi ng continuity is charter change. Charter change or talagang gagarapalin yung 2028 paring sarili ng kandidato because the ultimate decision, the ultimate game is Sandro after the next cycle, whether it's 2032 or no, I mean kung mag-constitutional change, it could be every 3 years or 2034, diba? So I just want to make clear to people na hindi naman tayo nagbubulag-bulagan doon. It's just that hindi mo pwede isabay lahat. You have to take each fight at a time while keeping an eye on the next phase. Anong tawag ni Lenin doon? Ayan na naman. Lenny na. Hindi Lenny. Direction of the main blow. Exactly. So alam natin saan papunta ito. But in the meantime, the Dutertes kasi, let's be honest, I think they're the biggest threat to the Philippines constitutional democracy. And here, nakikita natin yung mga pangalan ng biktima ng martial law, which we'll discuss even more. Dapat magkakaroon din ng memorial na mas marami pang namatay nung panahon ng Digong, 30,000. Now, again, it doesn't mean, we're not making moral, like saying this is okay. Yes, no, actually, indeed, it's not an either or. Yeah. Both are wrong. Absolutely horrible. I can see the name of yung mga biktima dito ng martial law by years pa and all. Dutertes are a recent threat and there is still a constant threat. While with BBM, at least thank God, hindi pa nangyari or hindi. I mean, with there's BBM, still time to yun nga at saka hindi siya katulad ng dati. Ikaw, Mark, sa tingin mo, we're being a bit too paranoid about the Tambaluslos plan daw. I don't believe na, kasi yung pinaka-crazy na rinig ko is, pa-impeach both si BBM and Sara. Parang mag-VP muna siya, and then tatanggalin yung cousin niya. Parang napakasira ulo naman yung ganyan na point, di ba? Parang out of this world na yan. Sa akin naman, that's what the Dutertes want to happen. Yeah. Gusto nila na yung iba mag-focus doon sa mga Marcos instead of sa kanila. Right. Para mahati yung attention, mahati yung ano. So,
Sa akin, ako naman, so pinoint out ni Richard is yung martial law monument dito sa tabi namin, sa right side namin. Pero sa harapan namin, kung show mo dyan sa camera, yun naman is sa Cartilla naman. Right. Kumbaga sila Bonifacio naman, which was about yung foreign yung foreign yung mga Espanyol, imperialism, imperialism and yung kumbaga yung sa freedom naman natin, which I think is very important din. Na kailangan i-consider din dito na Mark, may opening sa PCO. Maganda yung ginawa niyang spin, talagang galing. So what you're saying is at least with BBM there's no threat of surrendering West Philippine Sea or maging tuta ng China. Hindi, kumbaga more than just yung awayan nung dalawang pamilya. Kasi sanay naman tayo. 40 years nang nag-aaway yung or more or 50 years na yung mga Marcos at yung mga nandun sa Dilao, and ang tagal na sanay na tayo dyan. Pero ibang usapan kasi kapag ibang bansa na yung nakikialam, pag ibang bansa na yung pumapasok, kumbaga yung sovereignty and yung freedom natin as a whole country involved, kumbaga that takes on a different level of threat, na dapat kasama din sa pagdesisyon natin how to handle the situation now. Of course, kailangan iniisip mo din what will happen in 2028, what will happen in 2034. 'Di ba? Kaya nga yun yung mga, 'di ba, calls nung ibang kasama ng kakampings na yung mga calls ni Trillanes na dapat hindi tumitigil nung grassroots. Dapat even after the 2022 elections, 2022 defeat nung election, okay. dapat nagtuloy-tuloy, dapat hindi tumitigil. Dapat it's kumbaga you grow the movement every election cycle, tuloy-tuloy dapat na paglaki. So pwede mo naman gawing sabay Pwedeng sabay. Exactly. Hindi naman mutual exclusive Right? Hindi naman mutual exclusive. Sir, I want to get back to so if Duterte is a 10 out of 10 threat to constitutional order and Marcos Sr. was a dictator, how do you rate Sara versus BBM in terms of threat to our democracy and constitutional order, each of them? Well, Snapshot. Hindi ko ihiwalay si Sara kay Digong. 10 out of 10 din siya. Hindi ko sila ihiwalay sa China. Sila na yung foothold dito ng China at hindi sila iiwanan. Good point, bro. Lalo na yung Pilipinas ay nasa strategic center nitong the great game, the superpower game. Nagtaka nga ako ba't hindi lumabas tayo sa debate. Malinaw naman for the US, this region is the hub of the world. And we are a key part of that hub. 2/3 of the population is here. And half of the economy is here. Half of the global economy is here. Ito yung most important trade route ngayon. At halos hindi na mention yung usapin dito. Kaya that's a huge gap dun sa debate. Well, that's why you need a second debate na more foreign policy. Na hindi mangyayari. Hindi na mangyayari. Wala, that's it. Ang naiwan kasi sa foreign policy ay mas anti-democrat. Afghanistan, Ukraine and Gaza, Palestine. And a bit of China lang. Or dahil medyo mas pareho sila sa China kumpara dun sa ibang halos bansa. walang difference. Yabangan lang yun. Actually, kung ikaw si Trump, target mo yung mga sundalo at pamilya ng sundalo, yun ang pupuruhan mo. Na anong ginawa ng Democrats Gold Star dito? families. Yung sa Afghanistan kasi talagang supply si Biden. We left several $100 billion in armaments sa Afghanistan, Yung mga tangke, na napunta sa kalaban, sa Iran, sa Pakistan, sa Russia. Tapos we're funding the genocidal war ng Israel dito sa Palestine. Dapat ganun yung pinuruhan niya pero hindi, kaso it's not like Kamala is very different also an Israeli issue, right? Or something like that. So, tama naman siya. Medyo hindi masyado malaking agwat nila on Israel, on China, gano'n. Ukraine lang, yun yung talagang big difference. No, but going back again to BBM and Philippines, ikaw, Ronald, do you think we're slipping on a potential threat of Marcos II? Like a subversion? Hindi naman, di ba? Not yet. Dahil dito sa anti-Duterte ay isang potential ito para lumakas yung progressive movement. Isang potential ito para lumakas yung mga liberal democratic movement. Sinasabi ko potential hindi necessarily lumalakas sila. Dahil ikaw yung sharp end of the spear dito sa tira na ito Yung mga iba, halimbawa, yung mga ibang mga kaaliado ng gobyerno, medyo blunt sila Kaya nga ang ginagamit nila mga progressives sa Senate at saka sa House, unless hindi mo napansin. Right. Ang front attack sa Senate sila Risa. Ang front attack sa Congress yung Makabayan Bloc, And their allies outside,
So, dahil mahirap banatan ng mga vulnerable na mga senador at saka kongresista, yung mga Duterte. No? Ito yung mga may credibility. At kung gagamitin nila yung credibility nila yan para i-expand yung kanilang base, ay mahihirapan yung mga balak bumalik sa isang authoritarian system. Or at least baguhin yung constitution for a more authoritarian constitution. So it's fluid. It's a balance of forces. Balance of forces, balance of forces. Ikaw, Mark, hindi ka naman, well, progressive like me and Ronald. Ronald obviously is way more right-wing than me. Going back to this, Mark, hindi, ikaw from a neutral stand, as a centrist Filipino, di ba? Anong basa mo kay Mark? Anong basa mo kay Marcos kung ikaw ay ordinaryong Filipino na walang ideological leading so far? Saan ka kakapos? Economy, di ba? Parang doon talaga, medyo. Yung malapit sa tiyan talaga. Yun talaga yung pinaka issue, pinakamalapit sa ordinary. And yun din yung binabanat kila Marcos at yun din sila medyo nahihirapang i-communicate kung ano yung mga ginagawa nila towards that. Pero tama yung sinabi ni Senator Ronald. The Big R. Ni Big R. Na yung atake sa mga Duterte, lumalakas yung Marcos camp. Pero it's also an opportunity para lumakas yung progressive camp, lumalakas yung pink camp. Diba? It's also a chance. Kasi binabawasan mo ng support yung yung Duterte na side. Ang tanong na lang, kanino mapupunta yon? Mapupunta ba sa mga Marcos? Mapupunta ba mapupunta kay Tulfo? Or mapupunta kay So huwag natin kalimutan, sa Okta survey 2 months ago, ay 31% ayaw sa both Marcos and Duterte. 11% are undecided and 6% are opposition. Yung traditional pink opposition. That's half of the population. Naghahanap ng bago. Diba? At sabi mo, kung walang magiging alternative dyan, pupunta yan sa mga Tulfo. No? Dahil may brand Ang pupuntahan yan, sino ba yung brand na tingin nila ay bumabanat sa mga institusyon na hindi sila dinadala at sasamahan sila sa kalsada. No? Kaya ang lakas ng Tulfo brand, ipatulpo mo. Diba? Grabe no, so ang labanan ngayon for number 1 na, Erwin. Number 1 and number 2, parehas Tulfo. Diba? Grabe, I mean like, so hindi lang T3, ang laban natin, sino sa kanila mag-number 1? Number 1. Oh, yun ay sibling. Imagine mo, for the first time in history, 3 magkakapatid na T3. Tapos, 1 or 2 of them ay viable for the president. For the president. Ikaw, how do you see that going? Ito din yung sinasabi ko kay Richard naman. Small R. Kay Small R. Sa observation ko sa progressive movement. Kasi, di ba, pag progressive, di ba, kasama dyan yung mga pro-labor, mga labor unions, mga ano. Pero bakit sa ngayon, lumalabas na, kung titignan mo, yung mga pro-labor, yung mga ordinaryong manggagawa, ang mas nag-aapila is yung style ni Tulfo. Di ba? Yun ang napapansin ko. Din na maybe yung mga old style na like yung mga rally and yung mga picket, mga ganon. Of course, may ganon pa din. Hindi naman mawawala yun. You keep that, but you innovate on that. Tignan mo yung ginagawa nila Tulfo na diretso na-actionan. Kasi yung audience nila is mga security guard, mga OFW, mga factory workers na below minimum wage. Which is yun yung traditionally na dapat naliligawan nung progressive, nung pro-labor na movement na pupunta sa mga Tulfo. Kaya, di ba, nabanggit ko sa'yo, yung TikToker na lumalakas ngayon, yung Eli San Fernando, na kung titignan mo yung content niya, akala ko nung una, DDS, akala ko kakamping. Yun pala, pro-labor. Pero pro-labor siya, pero ang style niya is more Tulfo style, na medyo banat-banat, medyo may nagmumura din siya. Bardagulan. Which is, kumbaga, hinaano mo sa panahon ngayon, kasi that's the language that people, the masses now understand. Shoutout naman pala kay Sir OG Diaz, may message siya kanina sa akin. Anong tawag? Go. Speaking of Bardagulan. So, yun yung Sir OG. I think yun yung yan ang OG. Yan ang OG talaga. Yeah, I think yun yung lesson sa progressive movement na dapat tignan din. Kasi yun yung audience Paano yung mga kliyente nito, yung kanilang market, ay yung dapat market ng progressive movement. Yun nga. Hindi yung mga galit sa mga weak institutions. And weak leaders not fighting for them enough. Mga greedy corporations, greedy Tapos ang projection nila, sila yung solusyon, no? At
dapat magkaroon ng introspection ng progressive movement. Right. Ano yung maling ginagawa natin? Ano yung dapat nating i-strengthen sa ating narrative? Dahil itong mga issues na ito ay issues natin. Diba? Mga institusyon which is not delivering the goods para sa karaniwang tao, para sa mga mahihirap. No? So yun yung, bakit hindi sila? Pero bakit nga, Ronald? Because we're not partagulan enough, because we're not spontaneous enough, masyadong maraming moral suasion, kulang sa, palapan. It could be all of the above. Usually kasi we speak above their heads. Yun nga. We talk about platforms, principles, values. Ang Ideological hinahanap nila debates. ay quick solutions. No? Yun ang hinahanap nila. Ang hinahanap Straight to nila the point. The ay internet age, yun ang yes, yung quick, katabi nila ipaglalaban sila. Diba? Yun yung and who can speak their language. No? Hindi pwedeng doctorate yung language or masteral, no? Kinakailangan yung sa kalsada. At yun yung Pero hindi naman tayo pwede maging palamura, di ba? I mean, we wanna be... Si Tulfo naman, di naman pala mura masyado. In fairness, diba? si Tulfo, Sir hindi Rafi. naman. Oo. Si Bitag, medyo iba si Bitag. Oo. Iba si Erwin. Si Erwin interesting Oo. kasi very malumanay Mas si formal, Erwin. mas ano, Pero diba? Pero ganun Pero pa rin yung appeal. minumura niya mga generals. Oh. Minumura niya Yeah, mga yeah, police. once in No? a Hindi, while. ang tanong ko din dyan, small R, is bakit pag Good. yung... Boss, okay ba ako? Hindi, go lang. Bakit Okay pag ba tayo? yung isang manggagawa, inaabuso, ang unang tatakbo sa isip niya na lapitan is mga Tulfo. Bakit hindi yung mga grupo na dapat yung concern nila yung, 'di ba? Kung ako yung manggagawa, below minimum ako, inaabuso ko ng amo ko, ang una at top of mind ko na tatakbo ko sa studio ni Tulfo, magreklamo ko. Para yun yung tignan ng progressive. Pero Di ba Mark, dapat sa I amin wanna push lumalapit? back on that. I completely agree with you. But I wanna push back in the sense that baka yung iba tumutulong din at maraming tinitulong, hindi lang nila pinapublicize masyado. Which is my point, Ronald. Medyo kailangan siguro medyo shameless ng konti siguro yung left. Kasi, Ano man tayo? Anti-EPAL tayo yun nga eh. Pero, Oo. hindi maiwasan. Hindi, internet age eh. Pero EPAL is the name of the game. Kung Just do it social well. media is Ayun EPAL, nga eh. You just EPAL have to do it overloaded. right. Kung wala siya sa social media, it never happened. Yun. Exactly. Never happened. That's my point. That's my point na parang, I know na ayaw natin So we ng agree on something? Ayun na? No. I mean, EPAL naman tayong lahat in our own ways. But people have to understand, if we don't EPAL, the wrong people will EPAL. If we don't EPAL it in our way, Sila ang it will be agaw. the wrong kind of Ikaw EPAL. na si Gawin Richard nila. J. Darren, if you don't epal, the wrong people will Will epal. EPAL. Kaya, you go to the right people, the conyotics, the palaban, patalsikin, yung mga But could I have another, medyo Pero diba, controversial? good point Pero yun. hindi naman Ano sa kung Arneo tayo, hindi tayo mag-EPAL. Aneo. Ang sabi ni David Ako na Nay, naman ang Aneo. Ako na naman ang... What was that? Pero, Aneo. ito, could I have another controversial na medyo take din dun sa buong issue? Go, bro, go. Ito kasi, Yours. for kahit tignan mo yung statements ni Sara laban dito kala Romualdez, parating merong red tagging pa rin. So, yung issue ng red tagging pa rin. Pero sa akin kasi, when I take on that whole issue, nasa space tayo ngayon na the armed component, yung armed movement is on a decline. Pababa na, Yeah. pakunti na yung mga barangay, pakunti na yung mga ano. So, syempre, siguro sa audience ni Richard, baka merong mga kukonta sa akin or ano sa akin. Pero patapos na eh. Troll nyo na, troll nyo na. Troll nyo na. Ako, I Bash, always bash. say doon sa vlogs ko, na yung armed side nung buong conflict na yon, nung buong, yung NPA and all that, there's a chance that the whole armed side will end by that end of BBM's term. So this is an opportunity then for the progressives or yung mga nasa left or yung mga nasa kung anumang Panic sila. makabayan block and all that Right. to hindi naman exactly rebrand pero to start over. Recalibrate ng konti, To no? recalibrate kasi for the longest time yung mga tinatawag nilang red tagging, tinatawag nilang is yun ang ginagamit. Right. Yun din yung it's something din na din yung ibang tao. Meron ding Pero in a way, ginagawa nila partly dahil sila yung Yun nga nangunguna dito sa Oo. atake sa Congress sa mga Duterte. Pero at the same time, The kung whole pusit thing, kung yeah. alam mo yung nangyayari sa Communist Party of the Philippines, ay meron silang, nasa gitna sila ngayon ng purging. Nasa gitna sila ngayon ng tinatawag na Third Rectification Movement. Oh, hindi ko alam. Ibig Hindi ko alam sabihin, yan, no,
May natira pang tao. Mainit. Meron silang Sige. 25 pages Alis na. na nagpe-purging sila ngayon, no? Na nagbabanatan sila internally. Na yung second Anong basis for that fight? well, ang tingin nila, some of their members are becoming too reformist, too electoral. Ang tingin nila, some of their members are becoming too pragmatic. Ang tingin nila, some of their members are becoming too dogmatic. So, kung babasahin mo yung pages, 25 pages, medyo magulo. Magulo. Dahil paliit ka na, tapos Nag-aaway-aaway pa kayo. rectification. Tatlo na nga lang kayo. Alam mo, ang rectification sa loob ng partito is bloody. No? Oo, Bloody purge yan, talagang purge. Hindi yan simpleng ine-expel mo si Papagalitan Richard. mo lang, no? Si Richard mawawala. No? So, ganyan yung awayan dyan. Kaya yung scars nung first at saka second rectification movement, nandyan pa rin. At yan yung nag-cause ng major split kung bakit sila fundamentally humina. Pero ngayon, biro mo ginagawa pa rin. No? So, Pero why would they do that? Because gives them a sense of agency over their fate? Kasi feeling na helpless na sila. During a time of political and ideological confusion, fanaticism prevails. Yeah, so yun ang kanila. We have to be more dogmatic. Yeah, we have to be more loyal to the ideology. No? Kasi hindi ma-process yung complexity of the yes, situation. kaya nga nung second split, anong nahati Ganun yan. between rejectionists and reaffirmists. Yung reaffirmists, yung nag-reaffirm yung old Maoist principles na isolate the cities by the countryside, protect the people's war, etc. etc. So ngayon, nandun ka na naman. Pero ngayon, nangyayari yan at their weakest. Yung sinasabi nga ni Mark. So hindi natin alam ano mangyayari sa grupo na yan. No? Yung iba ba, mag-shift na talaga sa electoral parliamentary? Yeah. Okay, speaking of progressive run, I interviewed Franz Castro, Representative Castro kahapon, no? And she was saying, sabi ko, ba't di kayo nagsama ng ibang grupo? Ba't nag-feel kayo na, sabi, well, she's comfortable with me, di ba? So sabi niya, walang nag-offer eh. Kaya walang nag-offer. And she said in a very sweet way. And she said, kaya gagawin namin yan. Pero she didn't turn down the idea of working with sila Risa, a grand coalition. Ang hirap kasi mag-offer kung hindi malinaw kung ano ka at this point. Hindi, mahirap mag-offer kung nasa gitna ka ng isang rectification movement. Baka madamay pa yung mag-offer. Medyo magulo. But speaking of opposition, anong basa natin so far dun sa strategy ng well, at least sila Risa and all, di ba? Tinitirang administration on inflation, yung nung PSA at saka NEDA assessment ng poverty threshold. Ronald, what is your read that? And I'll go to Mark. Well, maganda naman dahil nanggaling sila dun sa very marginal sila, nag-iisa, dalawa lang sila sa Senado, di ba? So, coming from there, medyo successful. Nagme-mainstreaming sila. Right. Pero at the same time, kailangan mo i-assess itong mga issues ba na ito, na-exhaust mo na? Halimbawa, yung last hearing kay Alice Go, wala ka na mapiga eh. So, anong level ka na pupunta? Oo nga, medyo na-juice out na, Baka magmukhang kompasya, magmukhang martir. Mukhang bugbog sarado yung masyado. Cassandra Ong issue, no? Baka packaging niya, girl next door, kawawa naman, no? Nakita na nga tong So, sa mo dadali niya, kailangan huwag kang mahulog sa trap, no? Nung mga proponents ng mga recidivist elements na yan. No? So, yun yung tingin ko na dapat maging circumspect sila Risa at saka yung ibang progressive na dala-dala ito. No? So, sa mo dadali niyan? Baka ibang level na. I-adjust mo na eh. Tsaka law enforcement na yan. At some point, you have to leave it alone. Tapos, tama na yung, scrutiny, but eventually it has to go down. Ikaw, Mark, sa tingin mo, medyo nagiging louse na yung issue na yan, na sobrang na? Hindi pa naman, pero mukhang malapit na nga. Malapit na, no? At saka daming umepal na eh. Daming sumali na sa mga Johnny-come-latelys na medyo sumasali na yung wala naman sa oras and all of that, no? Pero tama naman yung kailangan naman, meron pa rin nagbabantay dun sa mga ibang issues. Hindi naman pwedeng iikot lang yung natin dyan sa mga pogo and although important yan, importante din na may nakatutok din dun sa Pero Mark, doon papasok yung mas marami sa yung ginagawa ng Quad. Okay yun, no? Dinidikit-dikit mo. Pogo, drugs, consolidated, no? EJK, no? Etc. Dinidikit mo. Tapos malinaw kung saan papunta. Di ba? So, malinaw ba? Patapos ng hindi, malinaw. September na. Malinaw sa tatay ko. Malinaw mga digong yan. Ay, mukhang, okay, thank you. Speaking of, mukhang, so ito nagpa-poll ako, no? Nagpa-scientific survey ako na naman. Ito naman Hidarian Service. Dami nag-vote, ha? Hindi scientific, pero marami nag-vote. Sabi ko, who is next? Wala akong sinabi. Sabi ko, who is next? Bato pick. Bato, Harry, Tatay, Sarah without H. Ang nanalo by far,
Not even close, not even close. Si Harry Parrot. Ay, sorry. Si Harry. So, 50% siya lang, di ba? Hindi. Just today. Just this Just morning. kanina, Kinontep siya, no? So, Patay malinaw tayo kung dyan. saan papunta So yan. paano doon na siya sa Kongreso mag-stay? Yes. For the rest of the Quad? Mag-SMNI na siya. Hinahalikan niya ang mga rehas. At Ay. siya ay political detainee. Okay. No? So, pero matutuloy yung na yung kanyang ano na Pero yung gano'n. kanyang pinapatawag na uprising, people power, mukhang isang platitong mani pa rin ang kasama. Wait. See, Ronald, if we were gonna do a serious historiographical analysis, kailan na-discover yung human rights at due process at people power ng mga DDS at Davao people? Parang may nauso ngayon sa kanilang due process, no? Since nahuli si Hindi Kibuloy. pa siya presidente. Nag-scale up na ang EJK, kung maalala mo. At yung height niyan, yung first year, nung nagkaroon ng... Andun pa ba kayo eh? May EJK nangyari dito, di ba? Nung after elections? Yeah. O, hindi pa kayo nag-step down. May EJK na dito eh. Naalala ko. Nag-scale up Dito na yun. mismo. Nag-scale up na yun. Tapos, nag-scale up yan, yung accomplishment report ng Malacanang Yun, oo. noong September 2017. That was just barely a year, Right. no? At 20,000 na yung patay. Grabe, no? 4,000 through legitimate police Ang operations. term nila is parang deaths under At investigation, 16,000 ayun, DOI. Yeah. That was 20,000. It was called an accomplishment report. Grabe, no? No? So yung bulto nangyari ng panahon na yan. At alam mo naman, Marcos, sino kaalyado pa ng mga Duterte ng panahon na yan? Sino yung mga progresibo I'm na kaalyado, no? Ronald! Ronald, I'm shocked! Yeah, diba? Ronald! Oh, I can't absorb. At nag-propose pa nga na isama yung mga NPA dyan sa sa pa na yan, anti-drug Ako, operation. Ronald, ikaw Naalala mo? magdi-disappear, Ronald. Baka Naalala mo? ma-rectification ka Naalala lalo mo, mamaya. mahirap tayo mahanap eh. Mahirap tayo. We hide in plain sight on vlog. mahirap, oh. Alright, we're gonna wrap this up kasi meron pa kaming gawin very short going around here pag-usapan na. Medyo mag-TikTok style muna kami. So, papunta na tayo sa middle part of September. Ronald, do you think impeachment is dead? Do you think ICC is alive? Ano bang prognostication natin for the coming 2 weeks? Kung hindi mangyari, Kasi because Lord De Vera sent me an audio kahapon dun sa backpedal natin, ginawa ng kanta. Backpedal boys. Paki-explain. Sagot natin si Lord De Vera. hindi ko na panood eh. Meron siyang sinend sa akin. Akala ko, sabi ko, anong link to? Baka troll yan. Hindi, ang sabi ko kasi ay, kung hindi mangyayari ang impeachment next week, after na yan ng midterms. Yun. At after ng midterms, magbabago na yung numero sa Senate. Ngayon kasi 3 to 4 lang ang magdedepensa kay Sara sa Senate for conviction, no? Tsaka iba may kailangan sa gobyerno kasi tatakbo sila. Yes, yung mga Cayetano leverage, nasa administrasyon na ngayon, yung mga Villar nasa administrasyon na ngayon. But after, Tapos may parating ka na ICC. Pero after the midterms, magbabago ang complexion dahil ang tutok na dyan is 2028. At kung yung kandidato ng administrasyon ay hindi ganun kataas at nasa top 2 pa rin si Sara, magkakaroon ng bagong realignment. At baka mahirapan ka na, ano kailangan mo ng 8 to 9 sa Senate. Yeah. Ngayon, sigurado ka na makakakuha ka ng enough para i-convict si Sara. Right. Ang problema, you're fighting against time, panahon. At kung nangyari yan, first week of September, doable. Pero ngayon kasi, nangangalahati na September, wala pa. Ang nag-iingay lang si Trillanes. No? At tayo. Oo. So, Yeah, next week, it's too late. Yeah. Ikaw, Mark, sa tingin mo, at the end of the day, BBM is still BBM in a sense na kulang talaga sa... I mean, yung tatay niya, maraming ginawang masama. We can see the victims. I don't mean it in that way. I mean it in terms of... Kasi, di ba yung sabi ni Waldo Emerson, if you strike at the king, make sure, di ba, you finish the business. Otherwise, kung bumalik yan, yari ka. Yayarihin sila. Regicide. Oo, Mark. Ikaw, Mark, anong... Sa tingin mo, ano... May terms na to? Napanood niyo yung kay Christian Esguerra kagabi? Yung interview kay Hindi ako Trillanes? nanonood ng kabilang channel kasi nasa healthy competition mode kami. Ikaw naman, napaka-sensitive naman. Sensitive naman yung talong mo. Joke lang. I said the C word. Ayun. Ako nga, natipitik pag tumatawid ako sa Hindi si Christian. Ang dami ko tinatawiran na channel, eh, yung problema. Nag-comment si Christian naman, sabi, ano sinasabi ni Ronald? Doon sa isang natin, sabi ko, ayan, sinisiraan ka. You were saying, Yun, so kaibigan natin yan si so boss. sa interview kagabi, sinabi ni with Trillanes to, di ba? Tinatag pa ako eh. So sinabi ni Trillanes na kung walang congressman ang magpa-file in the coming days ang sinabi siya na magpa-file.
Yun. Yun. So definitely. So ako Mukhang mangyari yan. merong magpa-file ng By Friday. in the coming days So it would be next week. So kasi malamang yung interview was kagabi, Wednesday night. So siguro bibigyan niya na ilang araw yung Monday mga siguro, congressman. Monday. Kung may magpa-file, siguro Monday, Tuesday or Wednesday, one of those days. Siya na naman yung magpa-file. Si Franz Castro kahapon, sabi niya, bukas din kami kung gusto mag-petition. We can do it in their behalf. So, mukhang may nag-volunteer ng iba na parang walang gumagalaw kung walang ano. Parang mahirap makasama ni Trillanes yung kaliwa. Yun that would be the ultimate horseshoe, di ba? Right wing, military, tapos Pero left hindi wing. dapat si Franz Castro yung yung dalawa siguro nila. Dami ron Kung meron man sa Dami, kanila. Kasi kung si Dami Franz, ron. yun na naman, same narrative na naman ihihirit ng kabila na I think, convicted, ganyan. Actually, isa lang ang kailangan to endorse. Isa Yun lang. nga, I think no one wants to be the tall grass Baka Kasi pwede- yayarin ka ng buong DDS. Baka pwede si DF. Yun. Oo. Yun Si lang. DF ang mag-yakwan. Sino? Isa naman yung nandun sa gitna. No? Kailangan lang niya ayusin yung kanyang grammar. Saka yung kanyang Jinglish. Jinglish. Sino to? Wala lang. Si Ay, DF. wala. Si Dan Fernandez. Okay. Wala akong alam siya. Mababas na naman tayo ng show natin. Yung papakinggan ko siya. Kaibigan ko si DF. At yung papakinggan ko siya, may murder niya yung English language. Hindi, pero ito sa akin last na lang. Magaling Yung mag-jingle. interview ni Sarah, doon sa kung saan inatake na niya si Romualdez, inatake na niya si Zaldico. So ano na, yan na yung mode ni Sarah. Kumbaga, Pero mahina Pero yung Bratinella, siya pa nagbanggit. Oo. Tatama sa kanya, babanda sa kanya yun pero for some reason, parang may dinadaga yung ilang mga kongresista natin kapag yan na yung ano. So buti na lang kami Wait. ni Vicar, hindi kami dinadaga We're next to Manila City Hall. We didn't discuss Manila at all. Habang naglalakad. Kinakabahan ba tayo? Yeah, Kinakabahan ba tayo? Sa lakad-lakad. Doon na lang, lakad-lakad. Yeah. Alright guys, Haba thank you na very much. may isang oras na tayo. Nagpaparinig na yung isang guest natin kasi papunta sa kabilang channel na kaibigan naman natin. Salamat po on that note. Thank you very much guys. Talk to you soon. Maraming salamat. Okay, ang dami natin. Mabilis lang tayo sa Ronald, 5 minutes. Guys, magano lang kami live dyan sa 2:20 na.